Isang araw nag-search ako ng mga mosque papunta sa Norsagaray. Isang mosque ang nakita ko sa Google na masjid papunta sa Norsagaray. Bali ito yon yung nakita ko na mosque or masjid papunta sa Norsagaray. Pasukin natin. Ito ay Masjid Al-Ikhlas. Napakaganda. Malayo sa mga kabahayan ito mga kapatid. Nasa gilid lang siya ng highway. Bali ito yung video ko. Kinuhanan ko siya ng video. Ngayon mga kapatid, pasukin na natin. Punta tayo sa loob. Magsambayan tayo. Tamang-tama naman kasi na Yawmul Jum'ah or araw ng Friday. Kaya magsasambayan tayo dito, magsasala tayo dito. Pero bago ang lahat mga kapatid, nakita ko ang paligid nito o mga napakalinis ng mosque. Napakaganda ng paligid. May madrasa pa sila dyan. Bago tayo mag-perform ng pagsasambayang mga kapatid ay mag-ablution muna tayo o mag-abdas katulad nung nakikita natin diyan. And tapos na tayo mag-ablution o mag-abdas, punta tayo dito sa pinaka loob ng mosque or masjid. Napakaganda mga kapatid. Nakikita nyo yung aking video. Mapababa, mapataas ang hagip ng video ay napakaganda siya. Mimbar ang nakikita nyo diyan sa harap yan. Ang ganda ng mga dekorasyon nila. Ang ganda ng mosque mga kapatid. Malayo ito sa mga kabahayan. Pero ito nga, maganda talaga ang mosque na to. Magsambayan tayo ngayon mga kapatid. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Tapos na ang pag-aadhan, ang papalit naman dito ay ang mag-khutba. Pakinggan natin mga kapatid. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
Señor. May isang halimbawa rito ang may malaking puno. Huwag mo ka-perfecto, maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Tunay na sinusubukan din ng tutulit. Nagamit ang kanyang panahon ng malaking puno ito. Nang siya'y nabago, sa'y natulog sa ilalim nito. Ganyan makikitungo sa iyo ang ilang mga tao. Kaya huwag mo nang tuunan, huwag mo nang patuloy ang sarili mo. Kahit paano, kung mahusay kang makisama sa iba, hindi na rin may iwasan na may magsabi silang laban sa iyo na hindi maganda kapag nakatalikod ka na. May kasabihan nga, isulat mo ang mga sasabihin ng tao laban sa iyo sa papel na ilagay mo ito sa ilalim ng iyong dalawang paa. Sa tuwing nagamit ang mga papel na iyong susulatan, tataas ka nito sa firmang ito. Tandaan ang salita ng tao ay hindi makapusubos kailangan, kaya makatatag ka. Mas kilala mo ang iyong sarili kaysa sa kanila. Kung sino mayroon ka, kalbog kang laging manalangin, humingi ng tulong sa Allah, patatagin kang ginanawa sa inyong pananampalataya hanggang sa maging araw ng pagkabuhay, makaharap mo siya. Ang tao malaking na lang kapag ikaw ay may kapakinabang dito. Kapapakinabangan ka, kapag hindi, sorry ka na lang. Ganun man, mainam na huwag magtanim ng galit o puot o pagkamuli sa kapwa. At mahal siya ng magla. Tandaan lagi, eksina ang buhay natin. Kaya nararamdaman, gamit natin ito sa mga makabuting bagay. Kaya mga kapakinabang tayo ng buhay. Doon nagtatapos ang khutba ng ustaz. Ang kasunod doon ay pagpeprina o pagsasambayang. Hindi na nakunan ng video dahil kaming lahat ay nagsambayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.